Ayun mga idol, magandang araw po sa inyong lahat no. Nandito na naman po tayo, nagbabalik na naman po tayo para pag-usapan na naman po natin itong nangyari po kung bakit po pinalitan itong Senate President at Blue Ribbon President dito sa Senado. Ito mga idol ha, alam nyo po yung in-upload ko nung nakaraan tungkol po dun sa pagpapalit po ng Senate President na si Chis Escudero na pinalitan nitong Iskol Bukol na to, ito yung dahilan mga idol kung bakit bigla-bigla na lang po silang nagdesisyon na magbutuhan po sila at papalitan nila itong Senate President. Dahil po dito sa mga ibinulgar at binunyag po dito sa kanyang statement. Kaya ito mga idol, wag na po natin itong patagalin. Pakinggan na po natin para madalian na po. Ayan. Ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City.
21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita. Ayun mga idol, napanood po ninyo at narinig po ninyo yung sinasabi po tungkol po dito sa mga anomalya at nakawan po dito sa flood control project. Kaya ito mga idol ha, ito yung dahilan kung bakit po ginawa nitong mga hayop na ito na magpalit agad ng Senate President kasi alam na po nila na kung magtatagal pa ito na nandyan po si Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee at magpapatuloy pa po yung investigasyon nila, alam po nila na talagang mahalungkat po lahat dito sa investigasyon na to kung sino talaga ang utak
ng nakawan na ito. Kaya mga idol, na masakit lang isipin na yung tao, yung inaasahan nating mga mamamayang Pilipino, na inaasahan natin na sana mabigyan ng hustisya at mabigyan ng solusyon itong mga nangyari ngayon sa ating bayan, nawawala po ang lahat. Dahil po dito sa mga hayop na itong nakaupo ngayon sa gobyerno. Kasi alam po nila na nabibisto na po ang lahat. Sinasabi niya na kung sino yung nasa likod nito. Kaya klarong-klaro mga idol na talagang niluluto nila itong nasa taas. Grabe. Ang kapal-kapal talaga ng muka ng hayop na itong napaka-takaw talaga nito. Grabe. Kahit ako, dismayado ako dito na hindi ko maisip na si Senador Marcolita, bakit papalitan? Napakaganda po ng investigasyon na ginagawa po niya. Wala po yung luto, walang favoritism. Kumbaga, talagang kinukuha niya, talagang abogado kumbaga, pantay yung kanyang investigasyon. Hindi po, na pili lang po yung mga katanungan na ginagawa po niya. Kaya lang ang nangyari, siguro, dahil nasilip na po talaga, ang dami po talagang kasangkot nito. Hindi lang po yung ilang senador na nandyan, kung hindi, nandito pa kay Saldico at dito sa isang Martin Tambaloslos na ito. Kaya nakikiusap ako na sana tayong mga mamamayang Pilipino, tayong mga nagmamahal sa ating bayan, para naman sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa paglaki ng mga anak natin, para sa kanila na sana magiging maganda yung ating bayan. Habang tumatagal, lumulubog na po ang ating bansa. Kaya sana magkaisa na po tayo. Ipaglaban na po natin itong karapatan po natin bilang isang mamamayang Pilipino. Huwag na po tayong magpauto. Ginagawa na po tayong gago nitong mga nasa gobyerno na to. Itong mga buaya na nakaupo dito sa gobyerno natin ngayon. Alam ko lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga kababayan natin hindi na po kayo ngayon lang isinilang. Alam po natin kung sino po talaga yung nagmamahal sa ating bayan. Kung magpatuloy pa tong ganitong klaseng korupsyon, 3 taon mula ngayon, yung Pilipinas wala na. Lubog na po tayo sa utang. Okay lang yung malulubog tayo sa utang, basta may pinapatunguhan, nagiging maganda yung ekonomiya natin, yung bansa natin nagiging maayos. Ang nangyari, ramdam na ng taong bayan yung hirap ngayon. Kahit anong gawin nating pagsisikap, mga kababayan Pilipino, ramdam pa rin natin yung kahirapan. Kahit ang dami nilang ibinibigay na ayuda ang pera na binibigay nila sa kapartido nila, tayong mga Pilipino nagtrabaho ng maayos at patas. Wala. Ramdam natin yung kahirapan. Kaya sana naman mga kababayan natin, mga kababayan natin nagmamahal sa ating inang bayan, lumabas na po tayo at mag-ingay para ipakita na po natin sa gobyernong ito na tayo bilang isang Pilipino, ipinaglaban po natin ang ating karapatan. Kaya mabuhay sa lahat ng mga taong mga DDS, sa mga taong nagmamahal sa ating bayan, mabuhay po kayo na sana magkaisa po tayo, sumama po kayo sa ating ipinaglaban sa ating bansa. Kaya sa lahat ng mga DDS, maraming salamat po sa inyo.
lalong-lalo na sa inyong suporta sa amin. Sa amin na nagpapahayag at nagpapakita ng aming ipinaglaban para sa ating bansa. Kaya thank you, maraming salamat sa lahat ng mga DDS. Saludo pa rin ako sa inyong lahat.